Mainit na balita ang paglabas ng babala ni Vice Presidente Sara Duterte tungkol sa posibilidad ng pagsasampa ng impeachment case laban kay Pangulong Duterte Jr. Ayon kay VP Sara, may mga seryosong usapin na kailangang tugunan at posibleng magdulot ng malaking epekto sa kasalukuyang administrasyon. Sa gitna ng mga isyong ito, naganap ang isang emergency meeting na ipinatawag si Kuting Jr. upang talakayin ang hakbangin na gagawin upang harapin ang banta ng impeachment. Ayon sa mga ulat, lubos na nalugmok ang Pangulo at ang kanyang mga tagabayo dahil sa bigat ng mga aligasyon at sa pressure na dala ng posibleng impeachment case. Pinaniniwala ang tatalakayin sa pagpupulong ng mga paratang upang maayos ang sitwasyon at mapanatili ang katatagan ng administrasyon. Sa ngayon, masugid na nakatutok ang publiko at mga tagamasid sa magiging hakbang ng administrasyon at sa mga posibleng aksyon ni VP Sara sa mga susunod na araw. Maraming Pilipino ang umaasa na malilinawan ang mga kontrobersya sa pamahalaan upang mapanumbalik ang tiwala ng mga mamamayan. Patuloy na umalingaw-ngaw ang panawagan para sa pananagutan at transparency upang masiguro ang integridad ng gobyerno sa gitna ng mga isyong kinakaharap nito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Malacanang utos ni Tamba, ayaw daw nilang tantanan si Inday Sara. At ito ay inutos sa Huwad Committee. So again, titirahin nila si Inday Sara sa absences sa DepEd. Ang naisip ko diyan, 'di ba sabi ni Inday yung scar ni Inday dito na sinasabi niya na gorgor siya. I don't know, wala pa siyang mention doon kung ano talaga nangyari, 'di ba, Ma'am Parvina? And Garen Mijares, thank you. Wala pa siyang, pero by just, assessing it, hindi ko naman alam kung ano talaga yung nangyari kay Inday dito. I believe nagkaroon siya ng thyroid surgery. I'm not sure. Ayoko pangunahan kasi hindi naman yan na-mention kasi may scar siya dito. Yung sinabi niyang sinubukan siyang ginurgur, that is really, it's not literal. Pero I believe, dahil nga syempre kung inoperahan si Inday, kung may nagkaroon siya ng operation, during that time, mayroong recuperation period. So, tingin ko yun yung titirahin nila kay Inday. Kasi nga, ayon sa ating source, Vice President Inday Sara, nahawak nila yung iyong attendance. Ito mga putang inang ito, wala na talagang magawa sa buhay. Imagine niyo, kasi gusto talaga nilang i-impeach si Inday Sara. So lahat na lang ng kaputahan nila, gagawa sila ng reason para talagang i-paint na tamad, si ganito, tamad ang ating Vice President, wala sa ayos, unhinged, kung ano-ano mga kaputahan ng mga salita dahil gusto niyang binanggit ni Inday na, sinuwalat ni Inday yung na-witness niya na si Bangag Jr. Madamot pa sa pinakamadamot. Well, anong expect mong magdanakaw ang putang inang Bangag pa nang in-expose ni Inday yung paghingi ng kadete ng relo. Tapos, nung moment na yun, gusto niyang janggalin yung julo. So, eto yung ganti nila. Kaya, absent si Inday, sila ang absent-minded, sabi ni Gerald. Yung absences. Okay? Yung absences daw ni Inday sa DepEd. Yun yung text sa akin, mga kababayan. Yun yung send sa atin. So, anyway, recently, nung nasa libingan nasa puntod, etong si Bangag ng kanyang tatay, ay tinanong siya, di ba, kung anong masasabi niya, anong komento niya na sa binanggit ni Inday Sara na huhukayin yung kanyang tatay at itapon sa West Philippine Sea. Tapos ang sabi niya, I'd rather not to comment daw doon sa sinabi ni Inday Bangag. And sabi niya, let's talk about it some other time. Hindi totoo na ayaw magkomento ni Bangag. Alright? Kasi duwag siya. Pero ang totoo, they're working behind the scene.
So itong mga Huwad Committee na ito, na sinasabi nila, sabi ng nating source, kaya lang talagang sumusunod sila na parang asong ulol sa Malacanang at kay Tamba dahil sa budget. Kasi even ng iban sa kanila, sinisindak din, di ba? Maliban dun sa mga bida-bidahan dyan ng mga katulad ni Abante, ni Fernandez, Paduano, si Pimentel, di ba? Yung Masyondang Pimentel. At yung grupo na yan, kaya sila nagdidila kipay kay Lisa at nag-kiss kay Tambaluslos, kiss as kay Tambalus. Dahil talaga sa budget. Dahil kung hindi sila susunod kung paano tirahin ng Duterte, kung paano tirahin si Inday Sara, ay tatanggalan sila ng budget. Yan yung real deal dyan. Kaya talagang ganun sila ka-agresibo, ganun sila kababoy, kung paano nila pagbintangan, i-paint about the confidential fund, na paulit-ulit na 125M. Kasi ang utos nga, ang mando ni Tamba to destroy Inday Sara sa kanyang ambisyon in 2028, mga palangga, then 4 years from now, sa kanyang pagtakbo. Di ba? So that year, come 2028, yan talaga yung target kay Inday, sirain siya. So now ipakalat nyo yan, i-comment nyo na sa Monday, magkakaroon ng emergency meeting dyan sa House of Representatives, House of mga kawatan. So, may nakakarating naman sa atin ng mga information, pero kung kayo dyan, like kayo yung mga gwardya or whoever you are, mga staff dyan sa Congress, so makimatsyag na lang kayo. Alright? Magkaroon ng emergency meeting at pag-uusapan nila kung paano nila targetin, panibagong target kay Inday Sara. So far, yung hawak daw nilang papel ay absences ni Inday sa DepEd. So, kung natatandaan ninyo, yung scar ni Inday, nung sinabi niyang ginurgur siya, nasa DepEd pa rin siya noon eh. So, I believe, yun yung gagamitin kung bakit nag-absent siya. And maano naman ni Inday yan? Ma-justify naman niya yan at well, sa inyong sa boses ng taong bayan, mas mananaig ang katotohanan. Kaya nga you rally behind them. So ngayon, actually recently, dito sa group chat namin, may bago palang balita. It's about Inday din. Okay? Ano ba date ngayon dito sa amin? November 3. So November 4 dyan sa inyo. Mga kababayan, mga palangga, tingnan mo kung gaano ka-demonyo tong gobyerno ninyo ha. I will read the news. Okay, here. So, yung Huwad Committee ay nag-request ng lookout bulletin para sa Office of the Vice President Executives. Sabi dito, who have been snubbing panel inquiry. Alright? Ulitin natin, si Rainier Chu, ini-snub din ng inquiry pero hindi binibigyan ng lookout bulletin kasi BFF ni Bangag. Okay? Nasangkot sa Pogo. And now here. Sabi dito, a House panel has asked the Department of Justice to issue a lookout bulletin under against 7 officials from the Office of the Vice President who are being investigated for their hand in the alleged mismanagement of government funds under the Vice President Sara Duterte. This is directly attacking the Vice President actually. So ngayon, nag-release sila na bulletin, ng lookout para pag umalis itong mga taong ito, magbakasyon or whatever, piperwisyohin nila ang buhay ng mga empleyado o yung mga officials under kay Inday. Ang nasa likod po nito, ang 3 demonyo. Si Satanas, si Bangag, at si Tamba, at ang mga kakampi nilang demonyo. Now, ayon dito, sabi dito, a House panel has asked the DOJ to issue lookout bulletin order against 7 officials from the Office of the Vice President who are being investigated for their hand in the alleged
mismanagement of government funds under the Vice President Sara. Ay, nako. Ito palang mga palangga, hindi pa to convicted, 'di ba? Iniimbestigahan. Ito 2022 pa itong issue. 125 million ang involved dito at ito ay hindi ninakaw. Paulit-ulit na itong naipaliwanag ni Inday, hindi to tinakaw. Pero ulitin po natin ang 1.4 billion a day na flood control, walang gustong panagutin yung mga puki ng inang Huwad Committee na ito. Pero ito, dahil gusto nilang tirahin si Sara, gusto nga nilang gurgurin yan. Ang mga Duterte, kaya lahat na lang ng panggigipit, lahat na lang ng pambubuli, lahat na lang ng pangaharas, lahat na lang ng pagpafabricate ng crime ay ginagawa. And the author and the brain ang mastermind nito, walang iba kundi si Lisa Araneta Marcos Satanas. Kasi ganon ang insecurity niya kay Inday Sara. Hindi lang sa alindog ni Inday Sara, sa lahat-lahat na. Dahil si Lisa, maliban sa dugyot, butod, amoy bartek, Satanas, kidnapper, yung tinga ni Inday, mabango pa kay Lisa. At ang tinga ni Inday, mas maganda pa kay Lisa. Okay? Pati yata, kaloob-looban ni Inday, yung mga organs ni Inday, maganda pa kay Lisa Tanas. Dahil si Lisa Tanas ay sinunog na, diba? Ahead of time, nasusunog na sa impyerno. Nakita nyo naman ang kanyang katawan. Sa sobrang inggit ng hinayupak na yan, okay? Nakawatan, kidnapper, demonyo, ano pa ba? Addict, pusher, mandaraya, dinaya ang eleksyon. Ganito yung kaniyang galit sa mga Duterte noon. Ganti niya to, not only sa mga Duterte, ginagantihan niya kayong mga Pilipino. Sabi ko nga, itong mga ganti nila sa mga Duterte, what effect ito? Hindi maghihirap ang mga Duterte sa ginagawa ng kademonyuhan ni Lisa Tanas at ni Bagag at ni Tamba. Dahil ito ay, ang naaapektuhan ay Filipino people. Sabi pa dito, Manila 3rd District Representative Joel Chua, ayan, Chairman of the Committee on Good Government and Public Accountability, made the request following the panel's issuance of subpoenas to compel these officials to testify after the repeated absences from prior hearings and potential involvement in financial irregularities. Sinabi na ni Inday na yung invitation, remember that sa budget hearing nila, ang nakalagay sa kanilang invitation, the Vice President or, di ba? Or, di ba? Hindi naman and. Magkaiba yung or at saka and. Ang invitation, kung tama, educate me if, mali ako. Like, the invitation addressed to the Vice President or certain officials. Hindi naman nakalagay na the Vice President and, diba? Pag and, sila dapat. Kaya nga sabi ni Inday, siya na ang umattend kasi alam niya, ayaw niya nang maperwisyo yung mga kasama niya dahil ang target lang naman siya. And this is what? Direct, ang target talaga nito actually hindi yung mga officials eh. Si Inday Sara talaga, si Vice President Inday Sara talaga ang kanilang target. Here, sabi dito, no showing that Chua panel's hearing are OVP Chief of Staff Zulaika Lopez, Assistant Chief of Staff and Bids and Awards Committee Chair Limuel Ortonio, Administrative and Financial Services Director Rosalyn Sanchez, Special Disbursing Officer Gina Acosta, and Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Sabi niya, also summoned were former Department of Education, Assistant Secretary Sunshine Shari Fajarda, and SDO Edward Fajarda, both reportedly now with the OVP. Right? Ano sabi dito? The Fajarda couple were close aides to Vice President Duterte during her tenure as Deputy Secretary from July 22 until she resigned in July 24. Kasi nga,
ang pag-atake sa mga staff ni Inday ay pag-atake sa kanya. Ito ay utos ng mga ahas, mga satanas. Sabi dito, in his recent letter to DOJ Secretary Remulla, hindi pa naman natsuchugi itong putang inang ito, yung bulati hindi pa gumapang ng gusto. At nang uuri na itong mga buwakan ng Genemis na ito. Okay. Chua said the testimonies of these OVP officials are crucial to the investigation and to ensure accountability for public funds. Oh my God. Okay. The Manila Solon, whose panel is often referred to as the Senate Blue Ribbon Committee of the House of Representatives, noted that this panel has received information indicating that these individuals may be preparing to leave the country. Walang aalis ng bansa. Ang totoo, mga guni-guni na lang, hallucination ng mga adik para atakihin ang Inday Sara. Kaya nga, kayong mga Duterte supporters dyan, sa buong Pilipinas, you have to stand up, speak up. Kailangan ninyong wakasan na itong mga demonyong ito dahil only sa Bangag administration, itong mga lookout na ito, itong mga kajotahan na hindi pa convicted ang mga tao, wala pang napapatunayang nagkamali sila. Ito ay mga gawa-gawang kwento na ang authorized si Lisa Tanas, si Tamba at si Bangag ay naaapektuhan. Sabi nga ni Inday, di ba? Parang doon sa kanyang press con, kawawa naman yung mga taong ito, kaya siya na lang humarap dahil yung iba sa kanila may nagkaroon ng mental effects sa kanila, may impact sa kanila, hindi makatulog at kung ano-ano pa. So ito ngayon ang gagawin na kasi likas na demonyo nga. Itong si Lisa, si Tamba, itong mga putang inang itong hindi pa kunin ng uod. Sabi dito, this action is imperative to monitor, sabi ng Congressman Chua. This action is imperative to monitor their movements and prevent any potential attempt to flee the country, which would significantly hinder our investigation and broader efforts to uphold the integrity of public service. Integrity? Huling-huli na si Abante at si Fernandez ay sinubukang udyukan o persahin o i-bribe or whatsoever si Colonel Grijaldo para umayon sa kanilang script. Kaya tama yung ating puting ahas na scripted lahat. At again, titirahin ang absences ni Inday Sara. And now, eto magkasunod yung information sa akin and this news right now na mag-i-issue ng lookout bulletin. Okay. Sabi ng mga demonyo na congressman, ito pa sabi niya, Chua, COA disallowed over 73 million of the 125 million in confidential funds allocated to the OVP in 2022, amounting to nearly 60% of the total. Pinaliwanag na yan. I forgot kung si Attorney Vic Rodriguez pa, Attorney Glenn Chong o si Attorney Harry Roque ang nagpaliwanag na pag sinabi mong disallowed, ibig sabihin yan ay what? Hindi ibig sabihin niya ninakaw. Pinagsasubmit ng mga documentation para makita, yung award, yung amount na yan, kung magtali ba, mag-match ba doon sa declaration at doon sa mga kung saan napunta, mga items kung saan napunta etong perang ito. Pero dahil nga ito'y 2022 pa ito, at gusto ni Inday Sarang, naisip ni Inday na sana janggalin ang julo ni Bangag at hukayin ang kanilang tatay, eto ngayon ang ganti ni Bangag na i-issue ang lookout bulletin, magkakasabwat ito. Etong Chua na ito at itong DOJ, tandaan mo, at itong Bangag magkakasabwat para sirain, guluhin, tamnan ang mga inosente o kawawang mga officials o mga tao ni Inday Sara. Kung pwede nga lang kayo pagugurgurin isa-isa, gugurgurin na kayo niyan eh. Darating ang panahon, pag hindi kayo umaklas ng mag-speak up, mga kababayan, pag hindi kayo nanindigan para sa inyong kapakanan, sa inyong bayan, one day, gaganunin na kayo isa-isa niyan patalikod.
Demonyo ang presidente ninyo. Akala mo bait-baitan, pero araw-araw, minuto, segundo, pinapasok siya ng demonyo. Dahil siya ay, ang kanyang utak, silang dalawang mag-asawa, sila dyan sa loob ng Malacanang, demonyo na ang nagpapatakbo sa inyo. Kasi hindi ito gawain ng taong may puso. Ang tirahin ng tirahin, ang mga opisyal dito sa 125 million na fund na confidential fund na naipaliwanag na sa Supreme Court na sinasagot na ng Office of the Vice President, pero paulit-ulit na nilalabas sa media dahil ang karamihang media ay bayad para ilagay sa i-highlight. Lagi ay Sara, 125 million. Umalma si Sara. Umalma si Inday na ipagugurgur niya. Ikaw, Martin, putang ina ka. Na tumanggap ng bribe. I'm not gonna say anything right now. Baka makapaghanda ang poke ng inang tambaluslos na yan. Ikaw, nasa korte ka ng Delaware ang pangalan mo. Na tumanggap ka ng bribe galing sa Okada, Manila na dapat nga ngayon binibitay ka na kung may bitay ang Pilipinas. Kapag ikaw ay nilitis at ipinakita ang mga ebidensya at nakonvict ka at may gitay ang Pilipinas sa mga korap na katulad nyo, dapat nga inuud na kayong mga hayop kayo. Sabi dito ng mga hinayupak, even more alarming, COA reported that this amount was spent within just 11 days from December 21 to 31, averaging over 11 million per day. Ulitin natin, itong just 11 days, binibilog na naman ang utak ng Pilipino. How come na hindi gastusin itong perang ito? Dahil December 21, binigay galing mismo sa opisina ni Bangag at si Bangag ang nagbigay nitong confidential fund na to sa opisina, 'di ba? Sa opisina ni Inday Sara. So natural, meron na lang 11 calendar days ang 2022. Kasi 'di ba ang budget, you have to spend it yearly. Tapos sinasabi dito, within just 11 days. The target of this news, and maaring itong balitang, itong mga nagbabalita dito, itong mga media na ito, dito tayo, bayad na ito, nasungal-ngalan na mga kipay nila, galing sa pera ng bayan. So ito na naman, hinuhukay na naman nila ang 125 million confidential funds ni Inday para mag-issue ng lookout bulletin sa mga, kawawang mga opisyal na nagtatrabaho lamang. Pero again, tahimik ang mga jutang ginimis sa 1.4 billion a day na flood control, na there's no such thing as flood control. Kaya nangamatay po kayo sa Bicol, sa Calabar Zone, at almost 10 million people or maybe families, 'di ba? Ang nalubog ngayon na hindi binibigay sa inyo ang mga aid galing sa UAE, galing sa Taiwan, galing sa Japan, 'di ba? Na cash aid na supposedly pangbili nyo ng pako, plywood, 2x2, kung ano-ano pa. Ang binibigay sa inyo ay niripak na sardinas, 2 kilong bigas o 3 kilo noodles. Pero ang multi-million na binibigay ng USAID, ng EU at iba pang mga bansa ayaw ibigay sa inyo. Again, and also yung 1.4 billion flood control money, and also another multi-billion pesos na nakalaan talaga dyan sa Bicol region at dyan sa Calabar Zone na ni isang flood control wala kayong nakita. Kaya yun, binaha kayo. Pero itong 125 million, mga palangga ni Inday Sara in 2022, ayaw tigilan nitong mga hinayupak na to sa Congress. Ano ba ang malaki? Sige nga, tatagapang tutukan natin. Sige, for the heck of this conversation. Let's say itong 2 taong ito nagnakaw, 125 million, itong isa 1.4 billion. Sino ang una mong tatargetin? 'Di ba? Kung pagkatigan natin yung priority, ano ipa-prioritize mo? Ang billion o million?
Siyempre, paprioritize mo na maisuka itong 1.4 billion na to. Kaya hindi nila ginagalaw yun. Dahil si Bangag Jr., yung mga jutang ginimis na mga kongresista, maaari itong nag-propose nito na magkaroon ng lookout bulletin, ay maaari na kinabang pa itong hayop na ito dito sa flood control na ito. Kaya nga, magsalita na kayo, mga kabalangga, mga kababayan, kayong mga binaha, pumunta na kayo sa kalsada at ipakita nyo na tama na, sukang-suka na kayo sa mga demonyo sa Congress at Senate. Dapat nga wala na lang tayong gobyerno. No? Mas maganda pa walang gobyerno, kanya-kanya. You know why? Wala naman kayong gobyerno ngayon eh. Kumukuha lang sila ng taxes. Pero binulos tayo nila. Hindi kanya-kanya na lang tayo. Whatever, that's not gonna happen. That's out of my frustration. My outburst. Kung pwede lang wala ng gobyerno at magkanya-kanya tayo, kanya-kanya tayong buhay, di ba? Kaso hindi naman po pwede yan. Again, dahil sa sobrang frustrated ako sa ginagawa ng kaputahan ng gobyernong ito. Kaya naisip ko sana may gurgur. Para pag napatunayan natin yung mga putang inang ito, gurgur agad. Utod, 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 utod na lang tanan. Hanggang sa mautod na ito sa sobrang pagnanakaw nila. Lawmakers were particularly concerned about the 112 million confidential intelligence fund. Diba? Sabi ng mga hinayupa ko, lawmakers, diba? The Chua-led panel has expanded its probe to include alleged irregularities within the DepEd during Duterte's tenure. Sabi niya dito, lawmakers were particularly concerned over the 112 million in confidential intelligence funds which remains unaccounted for despite being withdrawn as cash advances by one of the Vice President close aides during her tenure as Secretary of DepEd. Lawmakers, okay, o lawbreakers, you guys are lawbreakers, concerned sa 112.5 million, pero hindi sila concerned sa 1.4 billion a day. At hindi sila concerned sa 90 billion na pesos na pera from PhilHealth na dinownload sa National Treasury, National Government dahil sa utos ni Lisa Tanas at ni Bangag. At hindi sila concerned doon sa mga unprogrammed funds na 800 billion, mga palangga. Hindi sila concerned sa bilyon-bilyon na mga ninakaw ng mga inayupak na to, pero concerned sila sa 112 million. Okay? Now, alright. Sobrang inggit talaga ito kay Inday Sara. Kaya naman, kasi sobrang lakas ng Duterte. Tignan nyo ngayon, yung may bago akong senior dyan, coming from, dyan sa Boljak, yung from Amor Powers. Amor Powers daw siya eh. Yung, yung inayos yung mga videos kung paano niya nilapa ni Pangulong Duterte si Risa Virus at yung mga ulol dun sa Congress, di ba? Ay, sa Senate, di ba? So dahil nga yung tao, gising nakikita mo 15,000 shares, millions of people love that video, likes, love, share. Kaya eto ngayon, nakikita nila Bangag, hindi sa Tanas, kasi yung sa kanila, puro trolls. Okay, puro trolls yung nagla-like sa kanila lahat. Mamaya pakita natin. Now, sabi dito, okay, the funds in question were withdrawn through, hindi ko na ito babasahin kasi ito puro kajotahan lang naman to. Puro paninira lang ito kay Inday Sara. Pero ang one thing na malinaw, mga kababayan, okay, ay titirahin na naman o tinitira na naman si Inday Sara. Ang pinakapamalaman ninyo ngayon ay yung absences. Abangan nyo yan. Para, I hope hindi nila baguhin yung script kasi in-expose na natin dito. Sabihin na, tangin na sila naman nag-chuchu kay Maharlika. Absences ang ititira kay Inday. Ay, pakita natin itong kaputahan ni Lisa Tanas. O, tingnan mo, inedit na naman yung kanyang katawan, no? Putang ina, buto na, oh. Buto na ang Satanas, oh. Buto na siya. O, inedit na naman yung kanyang gurugurong, kilikiling, parang kordoroy. Aba, pinlansya na naman yung pagmumukha niya. O, tingnan natin ang mga nag-comment dito. O, di ba? Ang nag-comment dito, puro trolls. Ayan, happy Sunday, madam. Tingnan mo yung nagko-comment sa kanya, 2 likes.
Diyan na pupunta ang pera ninyo. At mo yan ha. Sabi ng troll, Happy Sunday, madam. Pakita ko sa inyo kung paano nilulustay ang pera ninyong putang inang babaeng ito. Troll. Next, tignan natin ha. Sabi, Happy Sunday po. Tignan natin. Ito. Daily life. Sabi ni daily life. Tignan natin. Tignan natin kung ilan ang followers. 13. Yan, mga trolls yan. Tigti 20,000 yan. Mahina ang 20,000 per month sa mga yan. Tignan mo. Happy Sunday to the First Lady. Tignan mo. Ano yan? Ibang lahi. Ayan, no? Saan nakuha yan? Si Thomas. Happy birthday daw. Happy ano daw. Diba? Pilipino ba yan? Sige nga. Yan ang mga binabayaran ng mga jutang genimis na yan. Ito. Tignan natin to. Tignan natin to. Tignan natin yung mga trolls. Okay? Mga trolls ni Satanas. Ganon din kay Kuting. Tignan natin. Pare-pareho to yung mga ano nila, yung mga di ba? Okay. Si Maying, sa Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!